Good morning mga ka-farmers. Ngayon ay mamimitas tayo ng pangwalo. 8 harvest na tayo ngayon, ano? Bali, ayan yung try natin. Marami lang nagtatanong mga ka-farmers kung bakit 8 harvest na ganyan pa rin daw yung dahon. Ano daw yung mga ginagamit kong abono. O siguro yung technique natin sa pagtatanim. Hindi ko uli na alam eh. Basta pag nagtatanim ako, ganyan talaga itsura, no? Pang 8 na daw, bakit green pa rin yung dahon? Bakit sa inyo ba mga ka-farmers hindi pa ba green? Iba ba yung kulay ng dahon na pagka 8 harvest? Eh yung talbos, ganyan pa rin ba yung talbos? Ay nako. Basta ang lahat naman ng ginagawa natin dito ay naka-upload. Yung bunga ay green din, ano? Naka-upload naman lahat yung mga ginawa natin dito, maliban lang nung 36 days siya kasi nung nasira yung cellphone ko, nasira tong phone, bumagsak nung nasira yung LCD. Nahirapan akong mag type dun sa keypad. Yan, itsura ng talbos, no? Ang gap ng pag-abono natin dito ay nandun naman lahat, naka-video. Ginawa natin ng mga video yung lahat ng ginawa natin dito. Siguro mga 10 days lang yung hindi natin naipakita nung nasira yung phone. Siguro hindi nyo nasundan yung mga ginagawa natin dito. Importante kasi yung abono guys, saka yung spray. Yung pag-abono dito ay 3-4-14 yung ginagamit natin at every 4 days. Walang sablay, ay may sablay din naman. Minsan nga nagpa 5 days pa tayo ng interval sa pag-abono dito. Tapos yung spraying parang once a week ang nangyayari sa spraying ko dito, no? Kasi marami din naman tayong inaalagaan pang halaman dito. Yung ampalaya, yung talong, yung sitaw ay pinalitan na natin. Bakit daw green pa rin yung dahon, tapos yung talbos sa ibaba ay ganyan pa rin, ano? Tapos yung bunga sa ibaba ay green. Share lang natin yung mga ginagawa natin dito, ano yung mga ginagamit kong abono. Marami naman tayong mga video na naka-upload. Mga aktibo pa yung mga talbos natin. Ayan yung mga talbos, napakaganda pa. Tapos yung pag-spray ko dito ay 50 ml na gold, saka 50 ml na brodan lang, pang-uod, tapos pang lumilipad naman yung gold. Tig 50, medyo mataas na yung ginagamit ko kasi sobrang kapal niya. Maraming pagtataguan yung mga insects, kaya medyo dinagdagan ko yung dosage natin, 50-50. No? Ayan yung itsura. May mga kon pa rin naman tayong yellow na dito sa baba, pero hindi pa naman gaanong nagye-yellow. Ayan, close up natin yung baba. Tapos yung fungicide natin ay wala man akong ibang ginamit na fungicide kundi yung Fungitox powder siya. Bali bukas ba yun? Mamaya spraying tayo dito. Bali ikalawang harvest na kasi ito yung ikalawang harvest ako nag-spray. Ang mangyayari nito, mamimitas tayo ngayon. Pagkayari ko mamitas, mag-i-spray ako. So, sobrang kapal niyan, kaya 50-50 yung ginamit ko. 50 ml na gold saka brodan, tig 50. Kasi makasyadong makapal yung mga dahon. Tapos yung mga bunga ay nasa loob naman. Ayun yung bunga ng natin. Pipilasin natin ngayon yan.
No? Yun yung bunga niya. Green din naman. Kasi nga doon sa pakain natin na loaded. Actually, di pa loaded yun eh. 2 lata lang ng 1414 yung pinapakain natin dito. Pati nga yung patandang talong nandito, buhay pa. Nilubog yung mga kasama nito. No? 1414. Yung umpisa, siyempre urea. Nagpapalago pa lang tayo nun eh. Yun yung dahilan siguro, ano. 20 days yata mula nung tinantanan ko na ng urea. Ano, 20 days na siya nung naghalo na ako ng 1414. Isang latang 1414, isang latang urea. Tapos nung sumubra na yung kapal niya, mga 36 days, nag-umpisa na tayong mag-harvest. Solong 1414 na lang, 2 lata. 2 lata lang, 2 lata lang naman. Depende lang naman kasi dun sa paglago ng pipino. Kung kailangan pang magdagdag ng 1414 ng urea, kung hindi na, kasi sobrang kapal na niya, kaya hindi na ako nagdagdag ng urea. 2 lata ng 1414 na lang yung ginagamit natin dito. Maaari siguro yung iba, o yung ibang mas nauna pa siguro ako nagtanim, pero nagyelo na agad sa kanila. Sa atin ay hindi pa, no? Yan, oh, explore natin. Actually, may inatake na tayo ng uod. Ito ay nung 37 days nung unang pitas natin, may umataking uod. Binanatan natin ng brodan. Kaya nahinto naman agad. May mga bunga, oh. Aktibo pa yung kanyang mga talbos. Sa inyo ba huminto na? Malamang kulang sa nutrients, guys, kaya ganon, humihinto yung mga talbos. Napakaganda, oh. Yung bunga, yan. Share lang natin, pag ganito nakakapal, ang dosage ng spray ko ay 50 ml. 50 yung gold, 50 yung brudan. Kaya marami ang nagtataka kung bakit green pa rin daw. Parang ganoon din yung mga sinasabi ata ng mga kasabayan natin. Maganda rin pa rin daw yung pipino ko. Mga bunga. Hindi ko alam kung ilan yung mapipitas natin ngayon. Base dun sa volume ng malalaking bunga ay medyo konti. Marami pa rin yung maliliit. Maka 100 kilo tayo mahigit. Okay na. Yan yung bunga niya. Tapos marami yung ganito. Actually, pag namimitas ako, hinahawi ko talaga lahat yan. Kasi yung mga bunga ay natatabunan ng dahon, ano. Ayun, oh, mga bunga nasa ilalim. Nalagaan ko lang siya ng spray, abono. 4 days gap yung pag-abono natin ngayon. Tapos yung mga nakasayad sa baba, oh, malalaki. Pitasin na rin to, guys, yan. Yung part dito, ayan, may mapipitasin tayo. Ayan, mga nakalutang na. No? Share lang natin yung mga ginagawa natin. Hindi naman tayo nagkulang sa mga upload, mga ginagawa natin. Siguro yung mga kasabay natin hindi na nakasabay doon sa pag-abono, sa pag-spray. Yan, kung magta-time ng pipino, i-explore nyo lahat ng video natin mula umpisa. Mga ginagawa natin, ano. Maintenance ko dito 1414 na lang. Tinitignan ko kung mag-3 lata ako, pero based dun sa itsura ni pipino, 2 lata lang muna ng 1414 na ginagamit ko. Hindi pa ako nagta-3 lata rito. Mga previous nating mga video, mga tanim nating mga nauna ay nagta-3 lata tayo doon. Pero dito 2 lata pa lang. Ngayon ay 8 harvest na, no? Kape muna tayo, guys.
Morning pa lang ngayon. Good morning pa lang ngayon. Hindi pa tayo nakakapitas. Share lang natin yung mga ginagawa natin dito sa ating pipino. Bakit green na green pa rin yung dahon? Bakit aktibo pa rin yung mga talbos? Hindi pa nahinto yung mga talbos, guys. Bagay minsan talaga nangyayari. Pag gantong edad, magsi 60 days na to, nasa 50 days na mahigit. Sa gantong edad dapat nag-yellow na nga naman. Siguro maganda lang yung basal natin. Actually walang basal to eh. Ito ay taniman dati ng talong nung nilubog, pero loaded to ng organic. Doon sa tanim nating talong na nandito, nag-apply tayo ng duck manure, chicken manure, hanggang sa nilubog na matay, nagtanim tayo ng pipino. Kaya loaded, masyadong mataba yung lupa dahil doon sa mga organic na nilagay natin, ano? Kaya ganyan yung itsura. Bakit mga nakaraang videos natin ganito rin naman yung itsura. Nakaraang tanim natin dito doon sa may part sa Ampalaya, nung Tagaraw, doon sa Ampalaya. Doon tayo nagtanim ng pipino. Dito rin yata nakaraang bagong taon, ano, nakaraang tanim nating Pasko dito rin. Bart dito, bandaron. O mas maagang nagyelo yon. Nagyayelo na minsan kasi kapag pa masyado ng maraming insekto, sinisira yung dahon, hirap na yung halaman. Kaya kahit na anong gawin mong pakain, ay talagang magyayelo pa rin kasi nga hirap na yung puno sa dami ng insekto. Ayun, bunga na sa ilalim talaga. Kailangan hawiin yung mga dahon, ano? Talbos, napakaganda ng dahon ng talbos. Aktibo pa rin yung talbos. Kasi pag yung isang talbos ay hindi na aktibo, hindi na dyan kanyang kalayo yung agwat ng dahon, no? Sambayo dito yung hindi aktibo ng dahon, ano, talbos. Hindi na ganong kalayo, ano? Halos magkadikit na yung dahon niya. Pero sa atin ay aktibo lahat mula side shoot. Yan yung mga side shoot, mga bunga sa ilalim. Napakaganda pa rin, ano? Green na green pa rin yung ating cucumber. Share lang natin yung pamamaraan natin, ano? Ayun, pipitas tayo ngayon. Mamaya natin ipakita yung pitas kasi medyo mahaba na to, no? Yun lang naman ang ginagawa natin dito, pag-aalaga. 2 lata pa lang na ginagamit natin. Nasa 50, magsi 60 days na, pero bakit ganyan pa rin daw yung dahon? Green na green pa rin. Sa ilalim. Ay ganyan pa rin, ano? Although meron tayong mga leaf miner, saka mga kukunting yan, leaf miner, saka yung tawag dito, downy mildew, fungus, pero control na control, ano? Hirap na hirap yung downy mildew na makyat kasi nga prevention tayo palagi rito. Inahalo ko lang doon sa gold, inahalo ko yung Ponditox sa gold, then spray uli ng Brudan gold uli, hindi nawawala yung gold. Brudan saka gold, Ponditox saka gold, yun palagi yung magkombinasyon dito. Pinaghahalo ko, ano? Kaya ganyan yung itsura. Yung bunga ay nakasabit na sa taas, no? Baka ganun lang, guys, medyo mahaba na yung video natin. Thank you.